Magandang gabi po sa bawat isa. And we welcome you sa ating live stream. It's September 24, Friday po. At Bible study po natin. At ako po'y nagagalak personally na makasama muli kayo na mag-aral, magbulay-bulay, manalangin sa bawat isa dahil naniniwala po tayong may kapangyarihan, may kapayapaan, may kalakasan sa salita po ng Panginoon. Sige po. Again, turn with me sa inyong mga Bible sa libro po ng Genesis chapter 22 from verse 1 after verse 3. Genesis 22, 1 to 3. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." Last verse, verse 3. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he sent out for the place God had told him about. May God bless the reading of His Word. Again, let's lift our hands at dumako po tayo sa panalangin sa Diyos. Amang Banal, salamat po muli at nandiyan ka sa aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat kung ang pisikal ay pagkain, ay totoong pagkain, ang aming spiritual, ang aming kaluluwa ay ang pagkain ay walang iba kundi ang iyong salita. Gutom at uhaw kami, busugin mo kami, Panginoon. Salamat. May kapayapaan at kalakasan at himala sa iyong mga banal na salita. Salamat sa mga nanonood ngayong gabi sa aming live stream. Patuloy mo silang hawakan ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po na anak niya ay magsabing, Amen and Amen. Amen. Our topic for this day, for this night, is entitled, "The Lord Will Provide." Okay? Ang Diyos ang magbibigay. Kaya ano man ang iyong sitwasyon, ikaw man ay masagana o medyo may kakulangan sa panahon ng ganitong pandemic, lagi po sana nating isipin na ang Diyos ay bahalang mag-provide sa ating pangangailangan. Sabi ko nga madalas, yung nilikha po ng Diyos ang tao, ang una niyang ginawa bago ang tao, ay provide na niya ang pangangailangan ng tao. So ikaw at ako, alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan at bahala ang Diyos sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, bahala ang Diyos sa atin. Amen. So, kasama ko po kayo last Wednesday about Noah na ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig at ang natiray pamilya ni Noah at ilang taon ang nakalipas at doon sa rainbow ay nagsabi ang Diyos, hindi ko na muling gugunawin ang mundo ng tubig. At ang palatandaan ay yung rainbow na yon. Now, lumipas ang mga ilang taon, dumami at dumami ang tao. Sabi ko nga, kahit hindi yata Kristiyano, nung sabi ng Diyos, magpakarami kayo, ay sinunod ng mga tao. Talagang nagsabi sila na may gagawin at may gagawin ang ating Panginoon. At sabi rin dito, naniniwala po tayo na ang Diyos na napakabuti ay meron pong ginagawa sa ating buhay na ito. Now, tingnan po natin sa ating Bible na tinatalakay po dito na ang Diyos na may ginagawa ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Okay. Now, dito po sa verse 1, ano po sabi? Sometime later, God tested Abraham. Sinubukan ng Diyos si Abraham at sabi dito, Abraham, sabi sa verse 1, "Here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." So anong ibig sabihin dito? Now, during those time na matanda na po si Abraham at si Sarah, at minsan nga nung dinalaw sila ng 3 visitor, remember that? At natawa si Sarah at her age na 90, na ay magkakaanak pa, natawa siya. Pero hindi pa nagtagal,
pinagkalooban sila ng Panginoon na anak na ito'y iisa, si Isaac. At ang hamon ng Diyos kay Abraham, kunin mo ang iyong anak na si Isaac na mahal mo. Di po ba ngayong pandemic, nalaman natin kung gaano kahalaga ang buhay. Kaya maraming natatakot, baka mawala si ganyang kaibigan, si ganitong kamag-anak, lalo na nung mahal mo sa buhay. Ayaw mo silang magkasakit at mamatay at mawala. Di po ba? Now, kaya nga po, sabi ng Diyos kay Abraham, ang bigat whom you love, nung mahal mo. At ihandog mo siya sa akin. Now, during Old Testament, ang mga nananalangin po, kailangan pang gumawa ng altar. Hindi ka basta pwedeng mag-pray, di ba? Pag kumakain ka, Lord, salamat sa pagkapagigising. Lord, salamat sa umaga. Ang bilis lang. Pero during Old Testament, talagang mag-ano ka pa ng altar, kukuha ka pa ng mga bato, kukuha ka pa ng kahoy, kukuha ka pa ng lamb o tupa na ihahandog. At magastos kung ganyan pa rin hanggang ngayon. Ang paglapit sa Diyos, sabay, walang yata makakapag-pray dahil magastos at mahirap. Yung iba sa inyo, kung mag-pray, nakakatulog at gigising na lang sa umaga, ang go-overnight prayer dahil nakatulog sa panalangin. Pero dito, grabe po ang paglapit sa Diyos during Old Testament. Talagang binibigyan talaga nila ng oras, hindi puro trabaho, hindi puro kung ano-ano mga bagay-bagay, kundi pag lumapit sa Diyos, kailangan merong altar na ginagawa. So, sabi ng Diyos, ang hamon niya kay Abraham, ihandog mo yung anak mong pinakamamahal sa akin. Now, if you are Abraham, ano iisipin mo? Lord naman, Lord naman, ang daming pwedeng kunin, ang daming pwedeng isubok sa akin. Bakit ito pang anak? Pero hindi po nating nakita na nagreklamo si Abraham. At ang sabi nga sa verse 3, early the next morning, maaga pa lamang kinuha na niya ang kanyang mga donkeys. Nagdala siya ng 2 servant dahil during that time, si Abraham po ang isa sa pinakamayaman na tao during his time. At ang blessing ng Panginoon, ang kasaganaan sa negosyo, sa mga hayop, sa mga cattle, ay ibinigay na sa kanya. At ito ang matinding hamon. Kaya ba niyang ihandog ang kanyang anak? Kaya maaga pa lamang, talagang pumunta na siya doon sa sinasabing lugar ng Panginoon, sinasabing bundok ng Panginoon, kung saan man yun. Now, when he had cut enough wood, nagputol sila ng kahoy para sa burnt offering at nagtungo sila sa lugar na gusto ng Panginoon. Now, sabi sa verse 4, on the 3rd day, umabot pa po ng 72 hours, sakay-sakay ng donkey, biyahe sila kasama ng anak at ng 2 alipin ni Abraham. Nakita ni Abraham yung lugar na sinasabi ng Diyos. At dito, he said to his servant, dito lang kayo. At mga donkey, sabi po sa verse 5, and I and the boy go over there. Pupuntahan namin yung lugar. Tingnan po niyo yung wording yung salita po ni Abraham. We will worship and then we will come back to you. Sasamba kami doon at babalik kami. Now, ano hinihingi ng Diyos? Si Isaac. Ano na yun? Patay? Pagbalik? Pero wala siya sinasabi. Basta, maghahandog kami at sabay rin kami babalik. Now, in verse 6, kinuha ni Abraham ng mga kahoy. Siguro ang bigat niyan para sa burnt offering. At nung anak niya, sinama niya, nagdala rin siya ng fire, ng pansinde, pang-apoy, at ng knife, ng kutsilyo. At habang bumabiyahe, siguro tapos na ng 3 days, malayo-layo pa siguro konti, ay tinanong ni Isaac, ito po ang mabigat kung ikaw nung ama. Sabi ni Isaac, Father, yes, my son, sabi ni Abraham, sabi sa verse 7, the fire and the wood are here. Ang pang-apoy o pangsindi at ang mga kahoy nandito na tayo. Pero nasa nung lamb? Nasa nung korderong ihahandog natin? Ang ganda po ng sagot ni Abraham. Ewan ko kung ikaw ng ama na kaya mong sagutin, ikaw na handog. Pero hindi, ang sabi po ni Abraham in verse 8, God Himself will provide for the lamb. Ang Diyos mismo ang magpro-provide ng korderong ihahandog natin. So, walang binabanggit si Abraham na ikaw, anak, Isaac, ikaw nang hahandog. Basta sinabi lamang ni Abraham,
Bahala ang Diyos sa korderong ihahandog natin. Tingnan mo ang terms niya. Babalik kami, sabi niya sa dalawang alipin niya. At dito sinabi niya sa kanyang anak, God will provide sa korderong ihahandog natin. Ganun po ang paglapit sa Diyos during that time, nung altar na kailangang gawin nila para sa Panginoon. Now, in verse 9, ayan na, ito na. When they reached the place God had told them, andun na sila. Mismo, yun na. At si Abraham, he was building an altar. Hindi naman po binanggit dito kung ilang taon na po si Isaac, no? Siguro, napakabata niya dito. At habang inahanda na nung it will take time pa siguro sa bato, sa mga kahoy ihanda. At isipin mo lang nung pakiramdam ni Abraham, yung pinakamamahal ko. Ito na yon. Now, he bound his son Isaac. Tinatalian na niya. At inilagay na niya sa altar. Sabi po sa verse 9, yung pinakamahirap. Andun siya sa taas ng mga kahoy. And then he reached out his hand and took the knife. Kinuha na niya ng kutsilyong ipansasaksak niya sa anak niyang pinakamamahal. I was reading these verses po. At hinahanap ko po ang reaction ni Isaac. Hindi naman sinabi ng Bible na pati ang bibig ni Isaac ay tinalian, no? So, pwedeng magsalita. Kasi nung kanina na nagtatanong siya, nasa nung kordero, nasa nung lamb na ihahandog natin, tay? Siguro pwede magsalita si Isaac, tay, ako pala yun, hindi mo sinasabi. Pero wala ka man lang nadinig po sa verse dito na nagreklamo si Isaac. Ano ibig sabihin? Like father, like son. Bakit? Si Abraham, basta may sinabi ang Diyos, walang reklamo. Sunod lang ng sunod, naniniwala siyang bahala ang Panginoon. Yan dapat po ang nakikita sa atin ngayon. Mahirap ang buhay ngayon, mahirap ang pera, mahirap kumita, mahirap ang trabaho, mahirap ang negosyo, mahirap mag-aral, mahirap mamili, lalo kung wala kang pambili. Pero ang sabi ni Abraham, maniwala tayong may gagawin ng Diyos. Ganda po. At nung sa verse 10, he reached out his hand. Ito na po, sasaksakin na niya. In verse 11, biglang nagbago po ng channel. The angel of the Lord called out, Abraham, Abraham. Sabi sa verse 12, do not lay a hand on the boy. Do not do anything to him. Huwag kang buwa kung ano. Naalaman ng Diyos na talaga kung gaano ka, you have fear in God. Because you have not withheld from me your son and your only son. Wow. Sabi ko, Lord, grabe to. At nakita ni Abraham sa verse 13, nandoon po nung ram. Ano nung ram? Hindi ito nung kordero na maliit na tupa, kundi ram ay nung lalaking malaki na ram, na nung horn niya, nung sungay niya nakaipit. At dito, yun, agad-agad kinuha ni Abraham ng ram. At yun ang ihandog niya sa Panginoon. Alam po ba nyo, sa altar, nilagay mo nung kahoy, nilagay mo nung tupa. Yun ang usok po ng altar. Doon nagagalak ang Diyos. Yung aroma na yun. Yung sakripisyo mo, yung pag-alay sa Diyos, doon nagagalak. Now, wala na pong ganyan ngayon. Pero nung buhay natin, yun ang sweet aromang umaabot ngayon sa langit. Karakter, pananalita, ugali, paano ka magtrato sa ibang tao, paano ka mag-isip, paano ka sumunod, paano mo i-prioritize ang Panginoon, paano mo mahalin, paano mo ginagawa ang kanyang salita'y totoo, na hindi lang tuwing live stream, hindi lang tuwing once every week na nagbubukas ng Bible, kundi every day. Bakit? Dahil uhaw at gutom ka sa salita ng Panginoon. Now, sabi sa verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide. That's our topic. The Lord will provide.
Lahat po tayo ay may pangangailangan. At lahat ng ating pangangailangan ay kayang ibigay ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, kayang ibigay ng Diyos. Pero kung titingnan natin si Abraham, bago i-provide yun, merong gusto pang makita ang Diyos muna sa atin. Minsan, ang panahon ng pandemic, lalo ng mga nakasandal sa trabaho nila, nakasandal sa posisyon nila, nakasandal sa negosyo nila, parang na-shake po ng pandemic na ito. Wala na silang masandalan, wala na silang maipagmalaki na, uy, nakakatakot ngayon, baka mabankrupt kami, baka huli na at wala na mangyari sa aming gagawin na aming pagpunta sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Pero ang maganda po dito, kung makikitaan tayo ng Diyos, at talagang pagsunod at pananampalataya, ang langit ay bubukas para sa atin. Amen. Kaya nga po, everyday, kung pwede ko lang sabihin po, Lord, salamat, ang saya-saya ng buhay. Para naman yatang hindi totoo yan, Pastor, kasi ang hirap ng buhay, totoo, mahirap. Pero kung mararamdaman mo lamang po ang presensya ng Diyos, yung habag ng Diyos, kung paano niya tayo ingatan, kung paano niya i-provide ang ating pangangailangan. Siguro nga, hindi ka nakakakain ng napakamahal na pagkain, pero may nakakain ka pa rin. Siguro nga, hindi ganyang kaganda ang bahay mo, pero may bahay ka naman. Dahil alam ng Diyos kung paano tayo po pagpalain. Katulad po ni Abraham, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya kahit po nung kakaisang anak. Ang pangako pa nga ng Diyos sa kanya, dumakot ka, Abraham, sa buhangin. Bilangin mo yan. Ganyang karami ang iyong magiging mga lahi. Tingnan mo ang bituin. Sabi ng mga expert, gaano ba karami ang bituin? Billions of stars. Pero isa lamang na anak at kukunin pa ng Diyos. Sabi ko, grabe. Alam na natin ang kwento na ganito. Pero kung talagang hihimayin mo ang ginawa ni Abraham, talagang mamamangha ka kung gaano siya nagtiwala sa Panginoon na sinabi niyang God will provide. Dalawa yun eh. Babalik kami ng aking anak, magpupuri lamang kami, babalik kami. That's faith. Pangalawa, nang tinatanong siya ng kanyang anak ni Isaac, God will provide for the lamb. Magbibigay ang Diyos. Kaya nga po, every time na nasa hapagkainan ka, salamat may pagkain. Every time na nandiyan na ng mga bills, salamat may pambayad kahit papano. Siguro, nakakahilo mag-budget. Lalo kung wala namang babudgetin. Pero sapat po ang biyaya ng Diyos. Maging matapat lamang tayo. Matapat sa Kanya, ha? Sa Diyos. Minsan, nakala natin sa pagiging masipag natin at katapatan sa trabaho, nandun ang biyaya. Hindi po. Unang-una ay ang Diyos. At maging matapat ka sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, papasok at papasok ang biyaya ng Panginoon. Amen. Every time you hold your wallet, always claim, Lord, I declare your blessing upon my wallet. At pwede kang mag-binding. Mag-bind. Lord, sa wallet mo, if you can hold your wallet, kahit kailan, Lord, hindi mawawala ng pera ang wallet ko. Oh, you declare it. Lord, mataas nga ang mga bilihin, pero mas malaki at mas mataas pa rin ang biyaya mo. Amen. Hindi nga, siguro, most of you ay hindi naman lumalaki ang sahod o kita everyday. Pataas ng pataas ang bilihin, pero bakit may nabubunot ka pa rin? Bakit? At kung kukwentehin po nyo ng gastos nyo sa pumapasok, ako, magugulat ka.
mas malaki ang gastusin, pero hanggang ngayon ay meron ka pa rin nabubunot sa Panginoon. Why? Because God will provide. Hallelujah. Yung sinabi niyang, I will never leave you nor forsake you. Totoo po yun. Kaya wag po sana tayong magalit sa Diyos. Especially na kung may kaibigan tayo o kaya mga mahal sa buhay na nagkasakit o kaya nawala na. That's life. Ang mahalaga ay handa tayo. Ang mahalaga ay ginawa natin ang kalooban ng Panginoon habang buhay pa tayo. Kaya, I do believe anytime ay baka mag-declare ang government, siguro by next Sunday, first Sunday na October, ay magkaroon na ng mga gawain siguro. Pero, ang mahalaga po, once na sinabi mong mahal mo ang Diyos, ipakita po natin. Alam natin na mahirap pang kumilos, pero ipakita natin kung gaano nating kamahal ang ating Panginoon na ibinigay ang lahat para sa atin. Now, I will be praying especially sa provision. At kung meron kang bayarin, maliit o malaki, kung meron kang iniisip na bibilhin, God will provide. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. By faith. Parang si Abraham. By faith. Bahala ang Diyos. Lord, salamat sa buhay ni Abraham. Alam na namin ang mga bagay-bagay na kanyang mga ginawa at itong kwentong ito. Pero lalo naming nasabi na hindi pala biro ang naranasan ni Abraham. Hinamon mo siya sa pinakamahal niya'y anak na ihandog sa iyo. Salamat sa kanyang katapatan. At from there, lalo mo siyang biniles. Kaya minsan, hindi ganun kalaki ang blessing ay dahil rin sa amin. Di kami sumunod. Di kami nagtiwala. Natakot kami. Hinanap namin yung mga taong maaasahan. Nakalimutan namin na meron palang Diyos na pwedeng maasahan. Napakahirap ng buhay, Panginoon. Ang daming dumadaing. Ang daming hirap na hirap. Ang iba'y halos once a day na lamang ko kumain. Pero ang plano mo sa iyong mga anak, ibibigay mo ang aming mga pangangailangan. Turuan mo kaming lalong magtiwala sa iyo. Huwag matakot sa bukas. Huwag matakot sa mga bayarin. Dahil sasabihin namin, ang sarap ng buhay dahil may Panginoon kaming maaasahan. Salamat. Patuloy mong hawakan ang mga nanonood ng live stream na ito. Maliit o malaki ang kanilang mga pangangailangan, you will provide, Panginoon. Abutin mo ang kanilang mga kamay na nakataas ngayon. Receive the blessing of God this evening. May bayarin ka, may mga transaksyon ka, may mga inaasahan ka. God will bless that transaction because He will provide. Salamat, Amang Banal, sa paalala na patuloy kaming umasa, hindi sa aming galing, yaman, hindi sa aming kumpanya, kundi sa Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen. Amen. Salamat po. Again, please write anything na masasabi po nyong how this live stream na naging pagpapala po sa inyo. You can also write your prayer requests at dahil after this ay may mga nanay po kaming mananalangin at napakahalaga na ilagay po nyo yung mga prayer request dyan na masarap na maraming nananalangin sa inyong pong buhay, sa inyong mga nangyayari sa inyong buhay. Hallelujah. Again, I'm Pastor James Lagasca, and thank you for watching the live stream of Light of Life Foster Church. The Lord loves you,
And the Lord cares for you. Magandang gabi po. Sweet dreams. The Lord bless.